Good morning. Okay na ta sa part 4 sa atong series of lessons on predestination. The truth about predestination, part 4. As usual, we'll have our review. No? To outline, yung part 3 review. Then, the elect who were chosen before creation. So, we'll try to understand kinsa man ang elect that we choose before the creation and kinsa wala gipili. And then, the conditions for obtaining free salvation. And then, fourth, the reward is based on man's good action, supposed actions. What is that? Itong reflection. This is the conditions, no? Because just to remember, this is already part 4. Ang part 3 is unconditional election. Wala condition ba ang pagpili nato? So, sige, arita sa itong part 3 review. Kini siya, just to remind us, na muna yung pinaka-correct statement, kaning unconditional election. So, sumalak pa sa ilang ikutang, God does not base His election on anything He sees in the individual. He chooses the elect according to the kind intention of His will. And then, it says there, mga verses na, in Ephesians 1, 4-8, portion na niya itong discuss karon. Nasa ilang verse like Romans 9:11 and 9:15 and 21, ako nang i-discuss last meeting. So, it says here, no, without any consideration of merit within the individual, nor does God look into the future to see who would pick Him. Also, some are elected into salvation, others are not. So, muna siya bilang basis for the belief na unconditional ang pagpili sa Ginoo. So, gusto natin rin kumana ito sa part 3 ani. Ano kaya ko pa mo? Kasi mahinggaman niyo sa ato niyo pag-discuss, especially kaning Romans 9. Practically, Romans 9 atong gipan last time, no? Atong gitanaw because naamog sa proper context yun. So, mo-appear yun nga kung support silang belief because delete na lang verse out of context. But once you study the context, makita na ito nga delete siya o true supporting verse. Okay? Kami minumduman na ito. Wala? Okay, so, dire, si Pablo, siya nagsulti sa tuturan, wala siya makaka, and then yung conscience ko no, i-confirm na siya by the Holy Spirit. Ang iyang ipakita din na grabe iyang kagul. O niya, no, unceasing anguish, wala ipagpunong. Na siya kasi ng mga kagul, mga kabalaka, sa padiha. Niya, ganahan lang ta siya tayo mga tinunglo. Kung makat off di ka na Kristo, para lang kung sa iyang own people, mga Israelites, no, kaning kindred niya according to the flesh. So, muna ang pinaka-background sa chapter 9 that leads to some statements niya na misunderstood nila. And then, they fail to understand na kini mismo, refer mismo katawhan na gipili na sa Ginoo sa Old Testament. So, kung ang concept of election, nanadaan po sa Old Testament. Pero, muna siya, ipili sila, so nasayangan si Pablo. Kaya, bisa ipili sila, di sa luwas. Wala yung mga concept kung ipili ka, luwas mo yung ka, kasi sa bato nimo. Pero dili, ang pa ni Pablo is, sayang, ipili na sila. Nila kuno ang mga Israelites, belong the adoption. So, kung mag-adapt sila, kita po karon adopted, mag-apog na. Naman na sa book sa Galatians, sa Romans. And then, nilang glory. Atong, for example, pag naog ni Moses, kung grabing glory sa Ginoo na di nagugtatan-aw mga tao, kahaya kayong naog ni Moses. The covenants. Okay, so, nila, di nila kay Moses na covenant, the covenant with Abraham. Tinangapan mo ito, kagasugot ni Abraham. The giving of the law. The worship, the promises. So, nagkakainaan nila, sayang. To them belong the patriarchs, so referring to Abraham, Isaac, and Jacob. And from them, according to the flesh, comes the Messiah or Christ, who is over all God blessed forever. So, muna yung ipaghindayangan. Kasi lagi pilit na sinunta, diha naagi ang fulfillment sa mga promises, diha sa ilaha mismo. Pero, pili sila maluwas. Kaya nila maluwas, pili na sila buto. So, ilang ipakagapon, i-reject nila si Christ, ilang gusto na masave by keeping the law. So, it is not as though the word of God had failed. Dili po na totally nga napalpak ni Pulos Ginoo. So, for not all Israelites truly belong to Israel. So, karon makita na ito, labi na kita Christians, di kita Israel by anachronistic genealogy. Hindi na talaga bilonganin, pero ang natay faith sa mga Abraham, sumala sa Galatians, wala itong itapol na rin, Galatians chapter 3, kita may mga children of Abraham. And not all of Abraham's children are his true descendants. So makita na to, hindi tanan niya mga children true descendants. Kung by birth na daan, Ishmael, dilig niya true descendants si kay dilig ito sa kwanggit kang Abraham kang Sarah, kang Hagar ko siya.
But it's through Isaac that descendants shall be named for you. So, auspicial kaya sila kung nalagay anak si Abraham na si Ismael. Pero dili kini through Sarah. Pero dipili si Isaac rather than Ishmael. Ito mo sa Genesis chapter 17 na siguro to. Ngayon gini si Abraham, propose siya nga si Ismael, yung pinadili na siya. So kanaplandaan, makita itong special na kining mga Israelites. Kay ni-offer ko si Abraham nga si Ismael kay mo anak niya wapas isa ang batawa to. Pero yung siya no dili ka na nibalik ni point sa 15 nibalik ako na magbuntis si Sarah. Okay, next. Isa notice that all. So dili ko dato mapagpili between Ishmael and Isaac. Napagapoy next. Kining something similar na happen to Rebecca. Kasi Rebecca nabuntis siya naman sa duha ka kaluhan niya. Now, even though before they have been born or have done anything good or bad, so that God's purpose of election might continue, not by works, but by His call, she was told the elder shall serve the younger. Now, kanang by works din, kung sa kang Paul ng mga terminology na siya, normally ang ipasabot niya by keeping the law, pero siya, slide lang. Pero actually, bakit nasa bukong Roman siya nag-isupi niya, no? Kaya ito, nag-history of election. So, ang ginawa, aside from kailangan napuntrahan ka ng mga big election, naging election na tao po. Pero, again, dili tanan maluwas. Dili makakuha sa kaluwasan. So, dire, makita na ito na between Ishmael and Isaac, si Isaac ipili. Between Jacob and Esau, si Jacob ang ipili ng Israel karon. So, daghan kayo ang reasons nga nung sayangan si Pablo. Pero muna, ilang gamit ang ibang verses nito, support the top. Because in fact, this one tells us ka ang elected, muna gipumimahan ni Pablo. Elect na gipumimahan ni Pablo because no matter what Paul do, nang siusapan ng buhat, wasa mahimo nila kundi sila magtuo. Okay? So, dili na pasabot kag elect ka, kaya na, nag-discuss sa election. Di na pasabot elect ka, ipili ka, automatic na no matter what you do, panagiging bahalag, binuang ka, mangit ya po ka, ipili ka sa Ginoo. Muna yung kalahiyan sa concept sa predestination. Ngayon, no matter what you do, ipili naman ka. So kung langit ka, bisang magbinuha ka pa, langit ka. Kung impyerno ka, bisang magtinarong ka, impyerno ka, which is unjust. Diba? Injustice as Ginoo kung muna yung tinarong ka, impyerno, magtinarong, langit. So, as simple as that, nga logic ba? Hindi na makuha. But sad to say, pananggapo sila, may sila na pariho at Ginoo. Hindi manayas Ginoo, panangyana na concept. Okay, so then later on, dito sa 30, what then are we to say? Gentiles who did not strive for righteousness have attained it, that is righteousness through faith. But Israel, who did strive for the righteousness that is based on the law, did not succeed in fulfilling that law. So what ang works kanina? Kanang works mo diya ikontrasa sa faith is about keeping the law. So ako lang nagilak ko dahil review man eh. So wala ako lang nag sort of refreshing your minds about itong sinabi na po. Kasado rin, nag-istot siya nga, katong mga elected, wala nila makuha ang righteousness kay ilang i-base sa law. Kung na Gentiles, nga supposedly wala i-elect, na-attain nila, tumagkay, nito ko sila. And in fact, chapter 11 of Romans, makita sa napag dito, na you cut off sila because of unbelief. Whereas ang Gentiles, ito, di-grafted. So, it's actually faith yapon. Parang contradiction ba kayo? Kasi lagi ngon nga, say by faith. Pero, pato, so, kung tinitabo nga, bisa ka na pagtuo, di ka maluwas, kaya impirno mga wala kang dipinis Ginoo. Gano'n, magkontradict yan. Kaya kung by faith lang, then, nakanto. Malakit, yung kakailat matuwa ka. Kaya kung kalingani, kontra man. Kaya, isa dito ka, basta impirno mo ka. Diba? Why not? Because, kung siya, let's strive for it on the basis of faith. Ang anong wala kadawat, wala makuha sa mga Israelites, mula ito, but as if it were based on works, no? Parang music of works, kung faith, again, is keeping the law. They have stumbled over the stumbling stone. So, the stumble like Christ, as it is written, say, I'm lying in Zion, a stone that will make people stumble, a rock that will make them fall, and whoever believes in him will not be put to shame. So, kung ginasya, no? Ang mga tao, ganyan na magpero, naigay mas stumble na. Katong dili tarong. Tarong ka, but you will appreciate it. Okay? So, I think that's it. No? So, nata sa the elect who were chosen before the creation. So, I think partly na-discuss din ako ninyo, pero na makaver ng dito sa atong lesson, so ako lang din sa thoroughly discuss hapon para just in case wako maka-attend na to, makakuha ka pagtunan. So, based sa kanina, again, in Ephesians 1:4-8,
portion na ito gamito na sa, I think, the 10th meeting, maybe, the 10th session, last session na to, last part. We will discuss up to verse 14 ganit. Biglang ko sa verse 8. So, karon Ephesians verse 1, 3 to 4, like this. So, wala na ito na siya, kaya usahan silang ikuha in support nga, ang Ginoo pinagpili. Balik ito, no? He chooses the elect according to the kind intention of His will. Supporting verse ka na, Ephesians 1, 4 to 8. So, tingnan tayo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. Just as He chose us in Christ before the foundation of the world to be holy, blameless before Him in love. So, kita gipili na kuno ta before the foundation of the world. Okay? So, muna lang in support kaya, gipili na tao daan. Pero kasi mo galing gipili dire sa mga tao or ang tao mismo may gipili. Ang ilaha is some sa mga tao. Pero kini siya, dili ni some sa mga tao, kundi tao. But again, just like sa tuntunan last meeting, katong sa Romas, bisa gipili ka, dili po automatic. Na po kay condition nga imamuhaton aron ka ma-appeal. Sa Old Testament, nasa gipili, kung tanan, sa condition na ang faith, kailan, tudalo man sila. Hindi man ito ipaagis ginawa na. So, okay ako na siya. The same concept ka. Kini dire ang tanang tao yung ipili. Over what? So, ito ng tanang ko. And then, pero sa tanang tao ipili, dili tanan mag-appeal na. Ng mga media are called if you are chosen, something like that, no? Parang mag-feedback kayo dali. Makakuha. So, nga, just like sa Old Testament nga concept, nasa gipili, kung magpatawag Israelites, pero dili sila tanan yapon ang naluwas. Sila tanan ay chance in a sense. Kung may tanan Israelites na ay chance, kaya kung mudawat sila, magtuwo sila kay Christ. Ang tao sa naapoy tanay chance ang tao. Okay? Kaya kung mupili po taniya. Pero, naay bitawag walay chance. Walay chance. Din eh. Siguro nakalimutan ko sa akong i-discuss ani. Although dili to part ani yet, pero part din na-mention na ako ni sa verse. Kung sabi nung duman na, kung sa'yo pasabutan na yung ipili ta. Kisa may lahi ko ang ipili. Kaya kung pupili ka na, ginhabilin. Otherwise, kung pili o mga tanan, wala ka magpili. Kaya mga estudyante, for example, mapili ka, kisa pa-appeal mo sa contest. Dili na mo na tanan hutol, kaya dili na pili. Di ba? Di ba ka lang magpipili ko, di tanan sila di. Out of this kini nga mga butangan na ipili niya. Ang question now is, kinsa wala ipili? Okay? Matindi. Kinsa ang wala ipili? Ha? Ang sabi ng duman ninyo, kita man lang mga tao ang ask niya, kunya, kisa wala pili ang mga angels. Of course, ang mga angels na pagkasala. Kaya, katong mga angels o pagkasala, walang sila problema. So, sige, angels ba? Okay, kaya yan na, dipili na ang tao, wala pa matukod na kalibutan. In others, wapay tao, dipili na ganito daan. Sa'yo palang plano ba? Dipili sa daan nga. Magtimog tao, pero tao, pilihan ako pagkamat dyan. There is a, 2 Peter 2:4, it's a, for if God did not spare the angels who sinned, but threw them down into Tartarus, and deliver them to be kept in chains of darkness until judgment. So, muna ang situation sa mga anghel nga, ni-rebuilding, was na kita chance. Wala kita chance. Pero yung Tartarus, sa mga version na hell, pero dili na siya may appropriate siguro na term kay ang Greek niya, anghel is Gehenna. Hindi siya Tartarus, din siya. Now, this could be the opposite of paradise. Kaya kanang paradise, many people think heaven na siya, pero kung tanawag ganin mo, halos people can mention about paradise, Bible. Pero si Christ siya, today you will be with me in paradise. Hingnan niya itong sa kakuwatan. Today you will be with me in paradise. But that same thing, saka ba sa langit? Wala pa. So, fulfilled kung yung today, uba ka na ako sa praise, magsubat ng langit. Pero, nakita na to, niya ito siya Hades. Kaya kalaga ni, mo stay dito for long. 3 days lang, out na ang nigawa siya sa Hades. O niya, kanang Hades, ito naman na siya palipayong na part. So, that could be the paradise dimension in Christ kasi na-addon po siya. And then, itong suffering na part, tormenting na part, it could be the Tartarus. Although, subject for further study ko na because kausap rin yung gamit sa Bible, in Tartarus. Nakalang paradise, kausap ko siya, pero na figurative, like sa Revelation, na figurative dimension, kausap. Si Paul, yung isa kasi vision of paradise. Nakalang kagad na video, tao naman nagsilidyo ng paradise, yung mga magkakanan na. But so, Revelation, paradise of God, something like that.
Panay, same time sa ginaba, mention ka ng paradise, unlike sa Muslim, kay di keep on saying paradise, kay muna lang kilauman nga, abot sila paradise. Kaya sa paradise, kalaw mo na, pag kayo ka na siyang dahang tubig, na po'y gabahat, yung away, tubig na walay pagka-stale, and so on, muna lang description tulad sila paradise. No? Sa ato, heaven ka doon naging ni Christ. Okay? So, yung i-keep until judgment pa ni sila, so malamang dili pa gini siyang hell. Kaya ato na final na itong sa hell, just like ang langit sa atong final destination. So it could be part of Hades ni siyang Tartarus. This is the katong place of torment. And katong other side is paradise. So again, take note kay Tartarus, kausa ang gamit sa Bible. But most translation, Bible translation, hell ang gamit. Yan ang may confusion sa hell of God. Even sa King James, ang hell gamit sa Acts 2:27. Yan katong soul dito, kang Christ na biniat ko sa hell. Muna sa kanalitang Apostles' Creed, kanang nabituo ako, nito nga ni Kunsa sa Impierno. Diba naman na sa prayer nila, ni Kunsa sa Impierno. Because of that wrong concept nga, kato hell na itong yagtungan ni Christ. In fact, Hades pa to. Ang Hades, naman ito yung malipayon na part. So, sa New King James, kanang hell, nahimo na siyang Hades. Okay, Hades man yun ang Greek, lahi mang gihina. So, muna nga, makatabang sa kung nato idea sa Greek para ma-distinguish nato ang different terms. Okay, so doon na yung mga angels na nakasala. Agad katulak kasala, huwag man ito sila yung problema. Ang nakasala, may huwag kita chance. Yung tao makasala, na chance. So kung kita na ang yawa, magdamay din na siya, yung siya chance. So, dipili ang tao over angels actually. Mapadayan ka ito ha. Anyway, sa James, sinuda, kini mga angels, natuwa galing Diyos. Usa ka Diyos. So, you do well. Even demons believe and tremble. So, nila, ang yawa, kung mga demonyo, matuog na Diyos. So kung faith alone gani, dapat luwas na. Next, there's Jude. And the angels who did not keep their own possession, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains in deepest darkness for the judgment of the great day. So pareha sa concept ni Sultan Peter. Kamurang di-keep sila somewhere, kanya di-reserve for judgment. Later on, I think, ma-mention po nato na naan sila i-prepare yung place. After judgment, tagaan sila at the same place. Kita sa mga tao, tagaan the same place. Sa detention cell, no? Pero pag nasa mga city jails, kaya later on, ito kasi kung pilupa, kung hindi kang acquitted, unang hell. So doon na, di-keep sila, kaya nga, magkita kay Ibarang, ginorag, but hindi keep in eternal change, because darkness will have judgment of the great day. So naka-reserve lang sila. Wala sila yung chance. Muna, makita, kung nanangin, angay din ang paslamas gano'n, nagpigatag chance. Kasi sila wala nagtag chance. Of course, imuta ka basos gano'n siguro kung hindi ka chance. Ngayon man, nakakita na po sila sa Ginoo. Kung sa kaayong Ginoo, sa kagamanan, kung rebuild ka pa. Kita, napay chance yung kung rebuild ka, nakita sa Ginoo. So mga, di po ka basos gano'n kung i-keep sila wala nagtag chance. Nakita na kita. Dapat mag-die. Ungrateful mo sila, rebuild man. So, simple nga mo na yung rasul Ginoo, but I do not know what ito basa exactly, but wala ito basa, nag-keep sila for the day of judgment. Okay. Direta sa Hebrews, ito taas na siya, ito lang go through proper context. Kaya, for he has not put the word to come, of which we speak in subjection to angels. So, makita nato na diskuta di ang angels sa, no? Kaya word to come, wala ko be subject sa mga angels. But one testified in a certain place, saying, what is man, that you are mindful of him? Or the son of man, that you take care of him? So, dito na makita nato na, ang Ginoo ni take care sa tao. Hindi mo sa ang tao ganyan. Pag sige magpakabanaan na nila. Sa mga sanaman nga, you take care of him. So kaya sanaman it could be Jesus Christ or kita. Kaya mga appear sa mix nga dire sa si Christ mag appear sa next verse. You have made him a little lower than the angels. So ang tao in general mga lower than the angels. You crown him with glory and honor. So him naman, so murag refer niya sa either Christ or man in general, okay, ito yung what is man that is mindful of him. Set him over the works of your hands. Okay? So, tining your hands there, si Christ ang pinagin mo. So, posibleng ang tao mo yung kasabot, nag-aantag chance, yung ma-crowd with glory. Kasi ang pala is, emphasize niya ang importance sa tao. You have put all things in subjection under his feet. So, si Christ, siguro na. For in that, he put all in subjection under him. He left nothing that is not put under him. But now, we do not yet see all things put under him. Yung lang tamo ko na ako lang ihatag ito akira mo sa list ko siya tao na with made it lower than angels, pero God cares for that. But we see Jesus,
So, muna si Jesus, i-mention na, kanya him, it could be Jesus Christ. But we see Jesus who has made a little lower than the angels. For the suffering of death, crowned with glory and honor. So, muna ka to, yan i-reinforce, i-klaruhan na. So, anyway, that he by the grace of God might taste death for everyone. So, diyan na ito makita ang sa ka-importante ta. Kaya naman, itilaw siya kamatayan para na ito. Wala siya magtilaw kamatayan para sa mga angels. For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory. So, itong mga tao ay pasabot, hindi ko angel, no? At dato niya into glory. To make him the captain of their salvation, perfect through suffering. So, si Christ may kapitan na ito. Tumala niya sa atong salvation. For both he who sanctifies and those who are being sanctified, so kita pasabot, so are all of one. For which reason, he is not ashamed to call them brethren. So, muna nakalindot na ito. Si Christ, mahimulat ko siya para mag-igsuot, itawag kag-igsuot ko niya. Kaya, siyempre, kita santa, sampo siya, ay Father, and so on. Saying, I will declare your name to my brethren, so that is a psalm. In the midst of the assembly or congregation, I will sing praise to you. Again, this is taken from the book of Psalm. And again, I will put my trust in him. And again, here I am, and the children whom God has given me. So, karon siya nga, middle si Christ, ang God the Father, na di kada siya o ang mga tao niya manuluwas muna to siyang nadirin na may usa ta kaya si Christ nag-sanctify na to kita sanctified usarap ta so nagsuon tayo na sense sumala dire kita gi-adapt lang ta adapted sons na since therefore the children share flesh and blood he himself likewise shared the same things so that through death he might destroy the one who has the power of death that is the devil so he's the devil there and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. So, mga tao ang i-mention that. Verse 16, mas klaro na rin. For it is clear that he did not come to help angels, but the descendants of Abraham. So, help klaro na rin. Kasi Christ nga rin siya to help tao, dili angels. So, mga angels, wala ko siya gipili mo itong makuha na ba, gipili ta. Wala pa magpupo na kalimutan, nanas-nanas ginoong, nakuha ng tao, kung kasalanan siya, yung taga-kaluwasan, yung tabangan. Ang mga angels, huwag na tabangi. So ako lang medyo rin na, hindi po tababaso sa Ginoo. Nga na, kaya again, imagine mo, kita na ka, then, buhiti ka pa. So, mura pag-reasonable enough sa nga, hindi na masukok ka, hindi na taga-chance. But anyway, so klaro ka rin na, nga niari si Christ, nga, he did not come to help angels, but the descendants of Abraham. So, kini nga descendants of Abraham, kung yan itong mga naipagtuo. Sumala sa Galatians 3, ang katong mga naipagtuo sa mga Abraham, may mo siyang descendants of Abraham. So in other words, again, itabangan niya ang mga tao na ipagtuo. Pero kipilit ng tao, tanan. Kipilit ng tanan tao. Pero katong po may pagtuo. Just like sa Old Testament, ang mga elect, katong Israelites, ipilit sila, pero katong po mutuo. Hindi nga automatic, ipili ka, isa pinuang ka, sige. Hindi siya na, mabusar ng tao. Diba? Kung ipili kita ko, so, hindi siya abusar. So, ngayon naman yung kayo. Naging hindi siya abusaran yung kayo. Ako kaya nga chance. Siguro, one way or another, experience na to na makikita niya, take advantage sila. So, again, dire klaro nga ang angels makikitabangan. Nangyari siya sa mga tao, dili ang angels yung kitabangan. But therefore, he had to become like his brothers and sisters in every respect, so that he might be a merciful and faithful high priest in the service of God to make sacrifice of atonement for the sins of the people, to dibuwatan ni Christ. Because he himself was tested by what he suffered, he is able to help those who are being tested. So, nakita na ito, pagkaroon ni Christ, itagantag salvation, itagantag ability to be helped. Kaya gusto niyang tabangan ang descendants of Abraham, not the angels. I hope nakuha ninyo nga naman ko nga ang angels mo wala ipili. Angels nga nag-rebelde. Kaya itong mula yung rebelde, okay naman ito siya. Kalala nag-rebelde. Ang tao ka na, nag-rebelde mo yung tao, kaya all have sinned man. Pero taga-tagaan kag-chance. Ipagkamatyan ta, itasag death for everyone. So nga na, muna yung ng tao nga mindful mo ka. So naka-Christian nga mindful mo ka. Okay? So before ko proceed na mo yung mga good verses to share, add, or questions or comments. Nala? Sige, kung wala, proceed ka ng either for Christ, while he was still helpless, yet died at the appointed time for ungodly. So this reinforces the idea na kitang tao helpless kita because of our sins. Sa atong study, sa Isaiah 59, 1 and 2, for example, yung
behold, the Lord's hand is not short, that it cannot save, nor his ears dull, that he cannot hear. But our iniquities have separated us from God, and our sins have hidden his face, so that he will not hear us. Di siya kaduhog na ito, ituyo kay talikod. So, helpless kita. John 9:31, yung mga apostles, we know that God does not listen to sinners, but kung worshiper ka, devout ka, He listens. Hindi, helpless ang tao because tanan nakasala. But thanks be to God, wapang tayo mag-pray, na may plano ginupiliyon ta, na iyang pagkamatyan. So, manang ayo, ato i-treasure ato salvation. Sa First Peter, wala kong maadari, kung, First Peter, si Peter, mga angels mismo gusto mo tanda kung saan ipahagis pagtabang sa mga tao. But karon din naman siya mystery kay pagkamatay na si Christ. So muna nakunda mo na ang tiyawa ni kamot yun. Kaya nga naman, tibaw naman tagsaon. So birahon kita niya, kahit kita pabira. But there is emphasize po na ni siya na ang iyang pagpakamatay for the ungodly. So tanang ungodly appeal diha. Whereas ang concept nila sa predestination is ang ungodly pwede malangit. Basta ipili sa daan plus langit. Kaya mo man na, kung ipili ka langit ka, no matter what you do. So, pag ungodly ka o godly ka, hindi na mo matter. Kaya again, di ba? Hindi masyarutan sa merit sa tao. So, nala silang definition. Hindi siya grimutan ka kung in the future ba, piliot pa ko niya. So, this one also defies the teaching ang the-elect lang. Kung ay hindi pagkamatyan. Kaya na ungodly man. So, tao in general ang hindi pagkamatyan. Kita mga ungodly, helpless na because of our sins. So, diha, hinanglan tang luwason. Okay, next. Kini, short na duga naman tabay balik kani. Kada condition ang kana siya obtaining free salvation. Ako na basa sa grace nga lesson na kung sa mga free na kalibutan na naging a way of obtaining it. Just like free air. Ay paagi ginoon sa pagdawat na. Kung hindi mo dawaton sa saktong paagi, you cannot benefit from it. Diba? So, kini siya, bisag free nga salvation na paagi. Sama sa kanang makadaog ka o kutsi. Free naman na. Ngayon baka kanang kadaog ka kutsi, hindi na free. Normally, kadaog ka kutsi, tungod ka ni-fill up ka itong coupons nga gihatag, kaya nakapalit ka sa goods. Diba? Pero, ang bang ganing, kanang nga mga coupons, silabay lang. Kita nga, mahit ka coupons eh. Ipasin pa din kadaog ka. Diba? So, kung kadaog ka na free na siya, okay? Ano man? Whatever amount imong gibayad, imo nag-i-enjoy ka na, i-consume na nimo. Pero napilihan ka, ang gina, free, grace gina. Pero hindi, automatic. Diba? Asa makita ka ng dinagkong na price, for example, automatic. Magkakaroon ka tinanglan, makita ka valid ID. Tinanglan mo, i-claim ka within 60 days. Kanang major prices, normally, pagkitaon nila katong coupons. I don't know sa mga loto, pagkitaon nila ticket, hindi basta-basta ihatag, pagkitaon. So, na-condition. Yun. So, simple na kayo ni Christ. Kuman sa napakamatay, dahil sa akas langit, sa going to the whole world and proclaim the gospel to every creature. So, makita na ito nga, ang gusto ng Ginoo, ibang kalibutan, unya to every creature. Nasa condition, whoever believes what? The gospel that is being preached. Diba? Katong mo and is baptized, will be saved. As simple as that, klaro ka na condition mo na. You think it's not condition? Diba? Gani kung tinuod na siya nga, kanang gingon nga, i-elect na tayo niya, no matter what you do, kung langit kita, hindi na kinahanglan magwali yun. Diba? Hindi na kinahanglan magwali pa. Kaya kung may pulos kung wali, kung napa-impirno ka, isang kapila ka kadungog, impirno, dawat na. Kasi kung dawat pa ka, impirno naman ka. Kung langit ka, kasi hindi ka dawat, langit din ka. Pati saan, karo kayo, makatumutuo sa gospel ng iwali, in fact, ipawali o sa gospel, karon mutuo sila, niya o magpabautismo, maluwas. Nga, kini si Christ mismo nagsulti. Pero many people say nga, di na kinahanglan ni siya. Basta, parihorot ang Ginoo itong isimba. O ba na? Kung nailaw sa sakan pa nga, parihorot ang Ginoo, mga atong lisunod, bilang tao, kung Ginoo. May pulos Ginoo, di sunod. Inconsistent yun nga statement ba nga, ang ato, Ginoo ra itong yung sunod. Nice pulos Ginoo, di sunod. So, gusto mga katro nga, Ginoo ra itong sunod, of course, natas siya church. Kaya mo na yung lawas, niya, mo na siya pag-respond to the call. And church means called out, tinawag. Ngayon siya, whoever does not believe will be condemned. So, klaro kayo, kung sa basis for condemnation, o sa basis for salvation. Kaya kung di mo to, condemnation. Ang mo to, ay salvation. So, klaro kayo condition. Just like, again, sa gipili ng mga Israelites, sabi na sa Romans 11, klaro dito, I think, humalik ko ng series, we will study Romans 11. Itong Christ irrevocable salvation na. Dito, klaro kayo nga, again, ang Israelites gipili na, pero, because of unbelief, gi-cut off sila. Whereas mga Gentiles, wala sa gipili unta, pero gigrafted kayo ito sila.
Una ko emphasize last time nga, bisan pag maunay siya ang paagis kinuan na agad yung plano, hindi na pasabot nga mo ba, hindi pwede mo join. Sayang lang kung naana diha, hindi ka magamit. Kaya ito yung kalsada. Hindi tanang yuta, magi ang kalsada. Pero hindi pasabot nga, kaya magi yung yuta, hindi ka pwede magi. Diba? Sayang po kayo na kalsada, hindi ka magi. Ngayon mo habang yuta. Diba? Anyway, klaro mo kayo siguro may condition, nga iwali ko sa gospel, which is death and resurrection of Christ, kung yung mutuwa na ang mutuwabutis mo may maluwas. Pumuntahan na sila. Kano sa maluwas na before baptism, dili after. Ang Ginoo niyon after. Yung claim niya po sa na Ginoo, the same God, dili na the same God actually. Ang opposite yan mga siyawa, ang yawa na nag-dominate na. Okay, so klaro ang condition. May question? Klaro na, salvation na if you type of free na. So just like ito, ganyan makadawag ng kutsi, for example, free na gina siya, pero you have to do kanong mga conditions for obtaining or redeeming katong na-added doon na nakuha mo. Dire, kato before kung saka si Christ. Karon, tala na ito, ituman na sa mga apostles. There is Peter, after preaching the gospel for the first time, muna yung conclusion. Therefore, let the entire house of Israel know with certainty that God has made him both Lord and Messiah of Christ, this Jesus whom you crucified. Now in the heritage, they were cut to the heart and said to Peter and to the other apostles, brothers, what shall we do? So, nakadungog na sa gospel, mutahan na sila kung saan may mong buhato. So, kana, klaro nga, nagtuho na. Kaya mutahan na gani, nasakitan sila nadungog. Klaro ito na may condition. Ingon ni Peter, repent and be baptized. So, klaro nga po, na mag-usap ka na, magpabautismo, mag-usap ka ninyo in the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven. So, klaro nga na condition before ka ma-forgive mong sala. And you will receive the gift of the Holy Spirit. So, dire, magawat mong gift of the Holy Spirit kung di mo nang isunod. So, karon, lahat na po nila ba, anto na ka mo praise the Holy Spirit, kung wak Holy Spirit, di ka makatulog sa Bible, and so on. Pero, ang question, nakadawat is nag-spirit, kung dili nila buhaton Kung nila buhaton siya, ilang tuan bili ka ng bautismo, saan na pagdawat sa gift of the Holy Spirit? So, balihong ginakanon na yung Bible. Now, for the promise is for you and your children, and for all who are far away, everyone whom the Lord our God calls to Him. So, like questions or comments, Kamay akong yatag, but ito, obvious naman kayo, na condition. Nothing about salvation, about forgiveness of sins, na ibuhaton. So, what shall we do? We can continue like si Paul. Kamusta ba nagawa si Paul? Minan sila nga, go to the city, kaya you will be told what you must do. Acts 16, may nimutan na, sirs, what must we do to be saved? I really pick up to believe in the Lord Jesus Christ. Yan ang lang nagpadayon nga, i-baptize in the middle of the night. Question? Comments? Wala? Then, the person who sins shall die. A child shall not suffer for the iniquity of the parent, nor a parent suffer for the iniquity of the child. The righteousness of the righteous shall be his own, and the wickedness of the wicked shall be his own. So, makita na ito rin nga, ang makasala, mamatay. In other words, ang makasala, may ma-impirno. Diba? Pero ilang, basta makasala ka, pwede kang langit. Kaya dipili na makadaan. Kung dipili ka daan. Kasi wala ka na pakasa, pero kung pa-impirno ka. Very klaro nga, na yung wickedness na siya sa wicked, ang righteous siya sa righteous. Kaya ipadayan na ito siya. But if the wicked turn away from all their sins that they have committed, and keep all my statutes, and do what is lawful and right, they shall surely live, they shall not die. So makita na ito ang wicked, nautana na siya, kung sabi, mamatay siya, ayun na, kung magtalikod sila, biyaan na siya, mabuhi. So klaro kaya ang condition. Kung sa ka mabuhi, mutalikod ka sa imong mga dapat pinatag. So klaro mo siguro na, mutalikod ka sa dapat pinatag, kung sa ka mabuhi. Ngayon, sa none of the transgressions they have committed shall be remembered against them. For the righteousness that they have done, they shall live. So mabuhi ka because of the righteousness nga, they have done. Ibuhat nila. 18:22. So, kung mabuhi ka because sa binuhatan, dili kay gipili na kadaas Ginoo. Then 23, have I any pleasure in the death of the wicked, said the Lord God, and not rather that they should turn from their ways and live. So, klaro gyapon, kung talikod sila, mabuhi. Wala sa condition. Isa-isa kadautan, pwede ka mabalik. Mabuhi ka, basta talikod lang ka. Pero kung naluwas na ka, talikod ka, patay po ka. So, sa verse 24, no? But when the righteous turn away from their righteousness and commit iniquity and do the same abominable things that the wicked do, shall they live? None of the righteous deeds that they have done shall be remembered. For the treachery of which they are guilty and the sin they have committed, they shall die. So klaro kayo nga mamatay sila. The sin they have committed, at the treachery and so on.
So, klaro kayo, nga, na-condition kung asa ka, kung may impyerno ka, na-condition kung ka sa langit. So, ano, kita, follow ka sa ihas Ginoo. Okay? Kung dito pa siya, ihas yawa. No matter how many times we claim nga, isipra Ginoo atong isimba, dili ginamitabo na may outlayin mausap ang fact. Ang Ginoo, dili ko sa pag-awat na. So, I hope we learn ta sa Old Testament nga grabe ka stricto Ginoo. Okay, so next, by the way, any question, comments? Now, kini siya nga kung talaan karon sa next meeting, nila pagkapon ni gamiton sa next session na to. Gamiton nila, pero not knowing na ang ilang gigamit does not support sa ilang belief. Basta lang na verse to support ba? Na sheep, na goats. Kaya lang. Pero ang ilang verse nga gigamit is actually contrary to their belief. So, sa man akong gibutan dito na based on action, false action. More less, gihayag na ito. Grace, observation, action. Anyway, tara to, sugod na ta sa Romans and the literal we move to what Christ said about man's action. Yung sa Romans lang muna ta, kay usama po ni si Paul na ilang ang source of inspiration. Ito yung mga doctors. For example, last time, Paul chapter 9, may natong itanaw, ilang mga verses, Romans 9:11, Romans 9:15, Romans 9:21. So, kaya si Paul nung yapag nagsuwat ani. Tara na to. But by your heart and intellective heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. So, kita na ito nga, your heart and impenitent heart. Ito mga gahit ay kasing-kasing. Nagtigom sila o kapungot sa Ginoo. So, makita na ito na ang tao, nagtigom din sa kapungot sa Ginoo. Kaya, panahon na ito, hatag sa Ginoo, yung righteous judgment, suffer, yun, dili kayo mga ipilit ng langit sa Diyos, ipasuffer ng Ginoo, tawato magyapo ka. 6, for He will repay according to each one's deeds or works. So, kita no? He will repay according to each one's deeds. So, ito ang mga pagkabasig yapos ng action. Diba? Pagkabasig yapos ng action. To those who by patiently doing good, doing good ng good, lisod yung na kayo. Dali, bigay ka mo give up. Kaya mo kayo, hindi ka nahanin mo. So, this is, kapoy mo niya. So, this is mo give up, bigay. Pero, kung dili, patiently doing good, yeah, you seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. So, kaya to those who, condition nga gapo na. Pero buhat na sa tao, kaya patiently doing good, action na sa tao. Niya tagamit yung life. While for those who are self-seeking and who obey not the truth but wickedness, there will be wrath and fury. So, makatuko nung nagpilita sa Pugringon lang, di mutuman sa maturan, nautan ng sundon, wrath and fury. So, klaro kayo na may condition na nag-base sa atong action. Klaro man siro na. Yan, there will be anguish and distress for everyone who does evil. So, kita to, ang nagbuhat o dautan, naan siya mong suffer. The Jew first and also the Greek. But glory and honor and peace for everyone who does good. So, klaro yapon. The Jew first and also the Greek. For God shows no partiality. So, kita na itong Ginoo, just siya. Kaya kung nabuhat ka butarong, you will have the reward sa maayo. Kung dili, you will have the punishment. Pero kung mahimo ka maayo, nag-iipirno gapon ka, injustice na Ginoo. Unfair po sa nagdinuang, pero gilangit ka gapon. Kaya maman na again ang teaching sa predestination. So, dili, si Pablo mismo, klaro kayo niya nga nagbase sa atong binuhatan gapon. Dili na yung faith alone lagi. So, kuna, mutuuta niya, once mutuuta, kaya kung yung pagtuo sa ato, may pulos kung ikaw buhat. Niya, kaya ka sa natutunahan kinilang ni Christ. Muna ilang ikot-quote kung next meeting. Pero, not knowing this is not in favor to them. Ilan ang suportaan ng claim na ay sheep, na ay goats. Ang sheep, may gipilis Ginoo, may gipakamat yan, ang goats, wala. Wala ilang cancer. Anyway, tala na to. Si Christ, yung result yan, hindi din siya makaks Christ siguro. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne. And all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. So, may lang ikot-quote verse 30 and 31. Pero after that, does it support the teaching? The question. So, there is He will place the sheep on His right and the goats on His left. So, kano saan may isiparate niya? When He sits upon His glorious throne. Ang tanang nasod kung gather na before Him. Verse 34, then the King will say to those on His right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, minsan pa sa niya, from the foundation, ganyan, ipilit at before the foundation. Pero na nag-inandang na kingdom ang Ginoo before pag-purpose kalibutan, nag-andang na kingdom para atong i-inherit. Kung that's how special we are, kung ipilit over the angels.
Kung sa reason, ganun ang nasa tuo, kaya yung tumahinom, ikaw ang ship, diri kas tuo, ikaw what goes, diri kas wala. So may reason. Okay, klaro naman rin nga, ang ship nasa reward. Yung kanina reward, dito kayo niya siya, kadugay na nagandang, ay matukod na kalimutan. Kung sa reason, is it because ipili na sa daan? What do you think? So yung reason kami, ganun nga, ibutan niya sa tuo, ang ship, ng goats at pikas. So nga, sa may reason nga mga tagaan sila na atong ship. Ini comment? Sige. Deeds nila. Deeds nila. So, dili siya yung ka, di pili na. Diba? Sige, let's say, tarong kayo siya, 4. Pero 4 is the reason, ba? So, siya, 4, tarong, I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. A stranger and you welcomed me. Naked and you clothed me. Ill and you cared for me. In prison and you visited me. So, kadaghan ang reason siya taga na kasugo sa 4. Kaya 4 garang isa great reason na siya. The reason for giving them the kingdom prepared from the foundation of the world. Ano siya reason? Naigibuhat sila tili kay dili mo, inherit, kaya naman, ipili ng mudaan. Klaro kayo rin ang singkong Kristo. Because aning lang gibuhat, so mass action paghapon. Parang mass action na actually, guided by faith, kay meron pala yung buhat ka, supposedly. Pero naman may zero, tuho lamang, hindi bubuhat. So that's another thing. There is a 37. Then the righteous Ghanaian will answer him and say, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you? Or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit? So kita na ito ng question sa mga righteous supposedly kung tagaan na sila. Kanito lang, asa lang, so sa ni Kristo. And the king will say to them in reply, and then I say to you, whatever you did for one of these brothers of mine, you did for me. So, dili ka rin isali kang Christ in mismo. Ang tao, kung kita na nga maghunahunatan, no? Are we helping people or are we helping them suffer? Suffer in some way. Ato ba ipasagda ato maigsoon or the careful as to maigsoon? Not only our soul, but our environment in general. So, diha, tarang yung diha ni Kristo. Mungutanan lang, ano sa man, nga mong actually, siyempre kita, mong reklamo, siguro takay, huwag kita niya. Diba? Kapag mga Hudiyo siguro yung tayo ng Christ, pwede sila magreklamo, kaya kita na sila ni Kristo. Kita, wala, most likely, ang mungutanan lang ng ano, kung sa may kita nimo, o may kita nimo physically. Diba? So yun diya, ibuhat na ako sa atong mga reaksyonan, sa atong mga ubos na itong mga reaksyon. 41. Then he will say to those at his left hand, you that are accursed. So instead of blessed, di ba, blessed mo pikas, kaya accursed. Depart from me into eternal fire, prepared for the devil and his angels. So makita na to, nga katong devil and his angels, so di kita chance na, yadaman dagis na aning taong eternal fire, where kita po nga nisunod sa devil, appeal dito. Ang tao nga musunod ba? Although ipili siya over the angels, pero kung follow sila sa devil and his angels, ano mo bali sa mga tulas Ginoo, kana delikado na siya, kaya nga na eternal fire, kaya andam na para sa yawa o sa iyang mga demons. Kita no? Nya, isang rason nga nung i-kuwan sila dire. For I was hungry, so naga mo 4. And you gave me no food. I was thirsty and you gave nothing to drink. I was a stranger and you did not welcome me. Naked and you did not give me clothing. Sick and in prison and you did not visit me. So may ang rason. Then, mutangan na po sila, Lord, when was it that we saw you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, I did not take care of you. So, mapunay pumutangan nila, balikot. Then he will answer them, truly I tell you, just as you did not do it to one of the least of this, you did not do it to me. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So makita na ito, dautan, eternal punishment, and righteous eternal life. This is really far from the teaching of kanang nilang predestination. Nga, no matter what you do, kaya dipili na ka, ang bilang pili ka, iyagi ka, langit ka, impierno ka, Pero ang basis, kaya eternal life, eternal punishment, man's action. So, in fact, again, this meeting, you'll see nga, they're quoting the same verse to prove their teaching. Nga, limited ang atonement para sa mga sheep. Ang sheep ay ipakamat yan, and so on. Nga, mag-quote sila, and really practice one does not support the teaching nga, di predestined na ng tao. Ang tao, kasi sa water, langit, impierno. Questions? Comments? Na? Wala? Okay, so, ngayon pa dire, yung may Christ. Do not be astonished at this. For the hour is coming when all who are in their graves will hear his voice
and will come out. Those who have done good to the resurrection of life. Those who have done evil to the resurrection of condemnation. Parang ako ng yung ni Kristo niya. Nga hindi na makita nila. So na Satan has blinded the minds of the people and I hope itang katabang tag-update na sila ng mata. Salamat sa Ginoo nga nabot na dire, nakita na ito klaro kay sa mga mata. Nga even si Christ mismo balik niya, mo ni may tabo. Mabahin ang mga tao na nangamatay, mugawas na sila tanan, those who have done good, resurrection of life, those who have done evil, to the resurrection of salvation. Muna nga, likay sila nga first kay nagbuhat pag maayo. Nila, di mo kinanglan ng maayo buhat. Magkaibuhat naman tanan ni Cristo cross. So that's licentiousness. Balik ka ba sa Bible ng sin of licentiousness. Magpatuyang na lang kay ibuhat ni Cristo. Okay, so that's the last verse before our reflection. Kasi ito na gusto i-add or ask, comment, whatever. Nada? Sige, sis. Sir, panari ko lang ako sa una ba, sa dilig sa pastor mismo ba sa leader before ko nahigong leader ko sa church ko. Okay, karikon ko niya nga nag-ask mo ko anak na ang mga nawala sa church, dili ka ba sila consider na Christians kay siya strongly believe mo siya na if wala na ka sa church, dili ka Christian in the first place. Mamagin na yung believe. But emphasize ko siya at the same time na kanang if nakay faith, dapat magbuhat ka o maayo. Kaya kung dili ka magbuhat o maayo, held ka. So, murag bitaw, I don't know, murag ang iyahang concept ba sa kanang pagka-Christian, kaya dapat all throughout sa imong pagka-Christian, dapat good ka kay magbuhat ka o simang, dili na ka-Christian. Murag ana iyahang thought ba, not necessarily na dili good ba nga ang thought na naalang ka sa church, Christian na ka, but even ang pagbuhat nimo og sayo, dili na ka Christian ana in the first place na nagbuhat og sayo. So, ang imong pagka-Christian ka, according na po sa imong good deeds ba, nga na iyang concept which is, kaya po ako na-record yung sa mga, pwede Christian ka po ka, pero na may temptations, if dili ka careful, fall ka into temptations, but if you will work on making your heart right again towards God, pakuhan ka po ka, but it doesn't disqualify, it doesn't mean na dili ka Christian, wala ka magawa kung sa. Okay, actually, good kung naman talaga, more confusing, but at some point, muna ka-support ka niya, kaya ito lumidawat, so muna hindi consistent ba actually. Kaya, saan lagi po na ka ng mukli man ko sila kung karoon po nga nila ko faith. Pero ang isugo ni Kristo nila buhaton. Even baptism, may klaro kay pangayo, nila buhaton kay ang buhat sila, pero dili for the forgiveness of sins ba? Kaya public declaration ng lahat, pakita lang sa dili nga as isugo ni Kristo. Pero kung sa mga churches, ang makonsider na po sir ba nga nag-practice bitaw ani sa ulit bitaw ng mga beliefs kay based na sa so far sa discussions na ito pa, mura mo ang church na mo sa una, in a way na naibitaw a little bit of those tulip na practices bitaw or beliefs, but are there marag sa mga groups na specifically kaningin ang ilahang mga thought process ba in terms of salvation bitaw? Okay, ang Presbyterian kay si John Calvin, mo na founder Presbyterian. So, mo na siya actually gid ang strong ani. Kaya na gid kita na yung conversation ako sa atong pastor. Kita nga elect sila. Ang mabang di man kayo mention ng elect, kabantay mo sa inyong kan. Dili kasi sa sig sa elect. Dito lang iba sa elect ang we must say. One time ito sa kita ko tama ko kay wala mo salvation sa ato. So, meaning saved na siya. Nito niya kan sa elect ka. Only God knows. So, di siya sure kung elect ba siya. Pero sure siya, saved na siya. So, gawas na conflict ba? Ang elect mo ay saved. Pero, claim siya saved siya, iwa tayo salvation sa ato. Pero, di siya ka-sure kung elect ba siya. So, ang gawas ba? Ang gawas sa ilang situation. So, yes, muna pinaka-mandate kayo, mga founder. But other denominations, Baptist, and mga born again, in some way, natakdan ko sila. Even Church of Christ. It's really a fact. Eh, kung hindi mo tanahon, wala sakto yun. Kailangan mga verses to support. Kung wala akong studyhan, himayon na to siya because murag gamay lagi kayo. Ano din mo makita. Honestly, even Church of Christ, dagan nangyayari ang atilis. Nga medyo, nasa una ganit, bata pa ko, yung mas lang. Mga around 20. Basta 25 siguro ato niya.
sa downtown, ako may lead sa mga older people. Ang young people, lain. Na-preacher at dito. During mag-study, insert ng predestination. Palitan ko ba ito, but I gave him a verse like sa 2 Peter nga, God is not willing that we perish na, but we should come to repentance. Wala lang ang idea. And then katong sa 1 Timothy 4, 3, ako. And God desires all men to be saved. Wala, may hatan niya, maglunong siya. Preacher of the Church of Christ. So, makita ito ba nga, kung sakol kayo siya na sabi nga, bukat is actually. Hindi ka kabantay, ano ang mag-conflict na? So, the denominations, the Protestants, normally, naa sila one way or another. Kung ikaw strong yun, ang Presbyterian, because mamo ginailahan ka. O, di ba katong ikot ako niya, dato siya Calvinist corner na ilang webpage. Kaya siya mag-founder na, si John Calvin. Marami tayo Calvinist. Medyo na ba sila mismo. Ako rin nag-ikot from their website. So, wala naman, may kamot ta because inside ng tumabantayan, madala ko ta. Wala pa logical in some sense pa. Pero, in the end, kung tanang mo word of God, mong gawas, kaya mo yung request, you shall know the truth, and the truth will set you free. So, ma-free kita kung study ka carefully. Wala ko pang Church of Christ pag yung members, muabot yun lang panahon nga, mukha na kayo, they don't care about doctrines. Kung ito, kontrahan ko nila, restrictor ko kayo, naghimong issue. Ako, bahalag, masuko sila. Basta I would rather do things na pleasing to God than sa ilaha. So, sige lang. Basta nga ito is, ako sa ito Ginoo. Napala yung concerns, comments? Sige, Brett. Kuha sa doon, kung topic siya na kuha ba, whoever believes and be baptized will be saved. Yung nga isang pa siguro naka sa kaninga congregation, kung hindi ka mabuhat at itong iyang mga ba nagigutong, nga hupo, nga wag ka nag-care sa nato, wag siguro safe. Yung kuha kayo, contradict siya, o nagsumpakit sila. Actually, that's part ng isa actually. Pero we have to also to take note nga na yung biblical principle also. Hindi po pwede nga ito i-pamper ang tao. For example, mga calamities na kinanglan, we help, even as a church. Pero naman po dito nga, like 2 Thessalonians chapter 3, katong hindi mo trabaho, di pa kanto. So, muna i-balance na ito na siya. Sa Genesis lang daan, by the sweat of your brow, you will eat bread. Kung may mga tao nga magulat lang, hindi mo puta ublay sa na. Kaya pitawag sa establishment sir ba, mag-promise nila, nanay, tiguwang bitaw na kanang halos everyday na siya na yung maluoy kung tanaw ba kay uwan init na, siya nila naka-ask ko niya ba kung sa'y take mo na kanang mga bangon musay, kanang as a Christian, kanang kung kita mong hatag, is it against ba sa atuha, kung hindi ka mong hatag, or dapat ka mong hatag ka na naay mga limus, o kanang sa tulong mga badyaw kay mga kuan kay tinuyuhan naman, pero kanang sa mga parehato, inato sir, mga tiguwang, kanang kuan, sa may dapat mo lang, kuan ato anak ba, are we neglecting them if kita mga Now, may mga cases din, mga tao, mga tabangunan din, ganang wala capability na ba? Kasi po, masakit to. Sometimes you have to shoulder your husband, okay, di mo siyang trabaho. Pero di ka ayaw niya, di ka po siyang trabaho, that's another story. So, I practice as that one. No? Even sa akong mga close relatives. Kasi po, kasakit. So, kami na-support. Pag ayaw na, hindi ko trabaho, hindi cut ang support. Because hindi man na siya may, panata na po siya di pamper, na kailangan na trabaho. So, muna, i-balance na po na siya. Pero nalay, nakinahanglan ka, kasi ang mga calamities, for example, you don't care. Kung na last time, katong pag-udit, kita nahatag itang libre tubig dere. Parang makanya, nagdala pa tang iling ng tubig dere. Nihaguan dito rito. Sakpa min, ito po may mag-anniversary sa katatuban. Banda na nga, pero parang lahat na po na siya na ato ipamper sila, hindi na lang po sila mabuhat. So, nga na, dere, ang naghunong ang tubig dere, tungod kay, wapir nga pati ang church. Mahal na pa po dito. Nga naman yung diadere, nag-chase na siguro ito, pila to, 5 chase. Dire, lagi. Kung kuha na dire, ilan dito na mo ikuha na dire. So, hindi pa hunong kay, ang ibig sa church na po pa na noon. Ibig na hatag taglibre ang katabang, sa mata nila, sabi ng mga church, bisamutan na nung taan na yung nagkalisod ta. Mara na, di ano naman take advantage lagi. Ang church na madao ka na eh. Pagkatudit na itubig dire, ano to, natin trabaho sa natin, kung may buntag hapon, kung may tao, ako mo nang ipa-free ito siya. Nagdala pa tag-tubig ganito rin. So, muna matabang, pero lahi po na kapabol at ipol niya, kung di pa, dala ka na po sa Bible, 2 Thessalonians 3. Even sa Genesis, with the sweat of your brow, you shall eat bread. Narin mo trabaho ka. Ikundin mo ko ng listener sa Bible. Pero kung nagmegamot, tabangan. May capability na yun because of some situation like sakit and mga calamities,
tinala kita mutabang na. Okay? So, pera, ganagaling prison, kita, kasulay kita prison ministry. Kasulay nga sa una, pero in general, mga masakitan, hindi sa bisita. So, something to think about. Something to think about. Of course, na yung mga restriction. Yung sa ako pagsuto, isod kayo makasuot. So, pero kung bang hospitals nga free ka makasuot, pwede tanong, pero tabang bisita. So, the reflection is, are we grateful to God knowing that He chose us over the angels and that Christ died to save us from eternal death? So, I hope grateful tayo sa Ginoo. Ikalawa, where there are times that we believe that God has no condition in giving freely His salvation to us. So, I hope dili ta mabuta na time or what na kita gusto kinabuhi nga ta okay na tanan. Next, do we still believe that God does not count our good deeds when judgment day comes? Kaya klaro ko ni Kristo. Okay, so diyan na tapo to. Salamat, Marikson.